This is Harvey Santiago. Maging farmer tayo karon guys. Actually, nagulat sa atong mga baka guys na ako'y gipalit nga I bought some cows from my uncle sa Taguluan. So atong hulatan karon dali dito sa uptown kay they are on their way here pasaka dali sa Cagayan City, I mean Patalacan. So atong hulatan dali, meanwhile mag-coffee sa ta. So I will be expecting 7 cows, 3 of which are inayan or mama cow na rin tulo ka bata, and then usa din sad ka nati. Okay, so be with me as we go to my farm and I'll show you how cow farming works sa area namin. Pero tara na sa sama dito. Well, comment na lang below guys kung sakto pa na or sayo pa na or unsa ang inyong pamagi. So meanwhile, coffee sa tatani sa Dunkin Donuts. See you guys. Latte ko, sir. Hot latte. Medium. Dahil sa mahal ng gasolina ngayon, nag-usap na lang kami ng seller na dito na lang kami sa halfway magkikita para sila na lang magdala ng mga cattle natin at saka sabayan natin sila papuntang Bukidnon. Habang iniintay natin sila, nag-coffee muna ako dun sa coffee shop kasi maaga pa naman at malayo-layo pa yung biyahe. Coffee is life. Kailangan meron tayong coffee. Quick background lang kasi nagsimula talaga ako nito nung mga 3 years ago, itong beef cattle farming. Nag-start lang ako ng isa and then nasundan ng 2. So kumita naman siya. Nainganyo ako na magdagdag pa kahit makapag-loan tayo sa kung saan makakuha ng pera, malaki naman yung returns. That's why nag-risk ako nito. So gusto ko lang naman i-share sa inyo paano ito gagawin. Pero lunch muna tayo guys kasi gutom na ako. Dito muna tayo sa Kambingan, dito sa may Talakag Bukidnon. Ayun. Sa kanding alin naman din eh. Sarap dito ang kambing. Nasa yung kilawin? Usa ko kakilawin din. Oo. Kain muna tayo kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Sobrang tag-araw. Wow! Kailan ako kalderita malamig? Ito talaga ang maganda pag mag-travel sa probinsya kasi makakatikim ka ng mga local foods. So ang dami ng mga masasarap na mga pagkain dito sa mga karinderya. Ayan o, libreng usok pa. Parang nasa heaven ka na. Ayan, papasok na kami dito sa municipality ng Talakag Bukidnon. Nakita mo yung mga baka ko.
Ayan, sa kaliwa, yan po yung plaza nila. At saka papunta na kami dun sa farm. Siya, sinusundan natin sila. Ang init. Ayan, papasok na kami dito sa kaunting farm ko. Nasa looban pa. So makita mo, masukal po yan. Pero ang tawag dyan ay secret garden kasi walang nakakalam. Hihihi. Yung practice namin dito sa farm namin is grazing lang talaga yung mga cattle namin. Inalalagay lang sila sa mga areas na may mga damo at saka dinilipat pag konti na lang. Binibigyan ng tubig at saka separately pinapasture sila sa iba't ibang lugar. Kasi hindi naman talaga cattle farm na fully fenced. So dito muna, parang receiving area lang, i-drop na yung mga cows. So parang nakita natin na talagang stress na sila. Pero pagbili natin sa kanila, given na medyo payat sila dahil sa climate natin ngayon, mainit at saka some of the places na wala na talagang grass. So dito sa atin, good thing na meron pa tayong mga tanim at saka mga damo na pwede nilang kainin. So hopefully after ilang buwan, lalaki na sila. So bababa na natin sila, saka patubigan at saka papakainin. Pero pag magpapa-deliver kayo ng mga baka, dapat i-check nyo yung mga papers. Kasi merong maraming mga requirements ang mga outpost or checkpoints ng mga DNR, animal, ano pa bang mga sa government na requirements. So i-prepare nyo yan, dapat kompleto kayo nyan para hindi kayo maharang or magkakaproblema. So dapat i-settle nyo yan sa barangay or sa government ng province ninyo. Shout out din ito sa uncle ko, pinakamalakasang uncle Alik ko. Siya talaga yung tumulong sa akin ito sa business na ito. Siya ang mentor at marami talagang nalalaman dito or naibigay siyang kaalaman. Uncle, salamat! Kung balak nyong magnegosyo nito, isipin nyo na kung kailan ang mga season na nagbebenta ang mga farmers ng kanilang mga baka o cows. Kasi ngayon, may maraming areas na sobrang init. Hindi na nila kaya yung alagaan yung cows nila, so binibenta na nila. Yun, isang magandang opportunity to buy if you have other extra money. Ayaw, at saka may lupa ka pa at saka yung partner farmer mo na mag-aalaga. Ngayon ang magandang panahon na bumili ng stocks. Wala akong sa katil. Wala ba? Patay, may higog. Okay. So, sobrang init, saka pagod Naipit, sa naipit, matagal na
nasa Okay, pag-travel, ayan, tuloy. Lagi kapoy. Talagang nagka-cramps yung mga baka natin. Ayan, nalubog siya. Pero tatayo din yan mamaya. Kasi parang pagod talaga yun sila sa init at saka sa Ilasa. pagtayo. Ilasa. Luka kaya nang ano, kanang barba. Wala nakalapat ba? Ah, Ato pong kan, lamba-lamba. Kato sila kadagan, o kulay bar. Mga daganan sila. ay lang ipatalikod, saba ipatubang lang ka ba? Lang usa nakabuhi na to ako at. Gutom na kayo. Murag uhaw kayo sila nung. Ba? Alas 5 pa rin sila gikuha. Dari to skillet no, oh. Taro. Yan, pagkatapos natin mabayaran yung tracking at saka yung iba pang papers makuha natin, i-check natin dapat individually yung mga baka kung may mga sugat, pilay o deformities or mga kakulangan. Kasi para dapat ma-address natin kung ano dapat ang ilalagay natin na gamot or whatever na kailangan. So i-check natin yan. Kasama natin siyempre yung mga partner farmer natin. Kasi sila mag-aalaga nito. Ayan, parang okay naman sila lahat. Nakapagkain na at saka kinukunan natin sila ng mga damo-damo sa gilid para mabigyan. Bukas naman, ilalagay na yan sila sa mga iba't ibang location dito sa farm para makapagkain sila ng mas marami pang mga damo. In a month time, bibigyan natin yan sila ng deworm. So, welcome po mga ka-farmer. Welcome po dito sa maliit na farm ko dito sa Bukidnon, sa Talakak. We call this Little Santiago Farm. Now, ngayon na-deliver na natin yung mga baka natin. 7 po sila. We bought 3 inahin or sa tawag natin dito yung mga inayan at saka 4 po na maliit pa. So, ang tawag dito sa amin ay nati. So I will just explain to you, simple lang po kasi yung mga common words lang po dito sa farm natin kasi hindi naman talaga ako expert pagdating sa taking care of mga cows kasi konti pa lang yung kaalaman natin, but I will explain to you so far sa na-experience ko of having a small backyard or small farm cow raising. So ang ginagawa po natin dito is we buy from other farmers and then we raise it para palakihin within 1 to 2 years at saka ibebenta natin. So explain ko lang sa inyo konti, yung konti kaalaman ko regarding on how to earn on we call it cow raising or fattening sa paraan namin dito, nakasanayan natin dito sa farm namin or sa Bukidnon. Particularly dito lang sa farm ko kasi hindi naman ako expert.
So, meron kasi ang meron tayong partner dito. Ang tawag ko dyan ay partner farmer. Siya yung taga-alaga ng mga cows natin. Ako naman yung nagpa-finance. Bumibili ng cow from maliit. Siya yung nagpapalaki. Tapos ibebenta after. Hati tayo ng profit. Diba? Meron ganun na paraan. So, explain ko sa inyo. Simple lang yan. Example, bibili ako ng cow na worth 20,000. Simple lang to na mga amounts, figures. 20,000. Maliit lang. So, for example, ganun kaliit. Ganun sa yung maliit pa yun, di ba? Siguro mga, let's say 8 months or 9 months old. Or let's say 1 year. So, bili ko ng 20,000. Aalagaan yan ngayon ni partner farmer. Kasi, we don't need a very large area kasi ang gagawin niya, ipapasture lang yan sa mga areas na may mga grass. Okay? Siya na bahala nun, papalakihin niya yun. After a year or a year and a half, pag malaki na siya, na pwede na siyang ibenta kasi malaki na, ibebenta natin yan sa public ngayon, sa market ngayon for butchery. Yun yung ibebenta sa mga merkado o whatever na mga markets, yun ang bibilihin nila. So binili ko ng 20,000, after 1 year nabenta siya ng 50,000. Example. So magkano ang profit dun? Is 30,000, di ba? 30,000. Ibabalik sa akin yung 20,000 na capital ko, yung 30,000, yun yung hahatiin namin. So 15,000 para sa akin, 15,000 sa kanya, sa partner farmer ko. So, nag-earn ako ng at least 50%. Yeah, 50% within 1 year. Ganun po kasimple ang pag-aalaga or pagnegosyo ng baka. As long as may maganda kang partner farmer, at saka meron din tayong tatlo, i-share ko sa inyo, tatlong paraan paano kikita nito. Ito lang, konting kaalaman ko lang din sa research din, YouTube din. Pero gusto ko i-share sa inyo din para din meron kayong idea on how to start. No, one way to earn is, first is the price, how much the price you bought it. So the buying price of the small cow. Pag magandang klase, tapos mura lang, kikita ka nun. Another way of earning or making your earnings bigger is, the second one is making or raising the cow na sobrang malaki talaga. So the more you care for the cow, the more you feed it, the more you take care of it, lalaki siya. So when it gets bigger, syempre mas malaki ang presyo. So that's the second thing on how to earn more. And the third thing is when to sell it. Hindi porket malaki na siya, pwede mo nang ibenta. Kasi pwede mo naman din, wag mo nang ibenta pag yung price sa market is mura. So, pagkita nyo na by next month is tataas na yung presyo ng beef meat or beef, so doon nyo ibebenta. So that's another way of earning in this kind of business. So yun lang tatlo ang paraan na mas lalaki ang kita mo. So far, sa mga 3 years experience ko nito, ang profit margin ko talaga nito, estimated ko is between 30% to 45% na earnings, yung earnings per year or yung interest per annum sa investment mo na money. So yun lang po yung i-share ko ngayon sa inyo. Maliit lang to po yung farm ko, pero as of now, meron ako mga 12 ka ganito, pero I started with only just 1. And then after that, nabenta ko, nakabili ako ng 2, tapos malaki yung kita, meron akong nautangan, bumili naman ako ng pangatlo, hanggang umabot sa ganito kadami. So yun lang po ngayon. Sana may natutunan kayo at may inspire kayo. Remember, I'm not an expert, I'm just sharing what I know. Kasi mas maganda talaga na merong kita other than your earnings sa trabaho or other businesses. Kasi wala kang gagawin eh. Bili ka ng baka,
kuha ka ng partner farmer mo, siya mag-alaga, after a year or two, benta nyo, kita ka na. So, ganun lang yung kasimple. I hope na hindi naman tayo dadaanan ng mga sakit, ng mga kalamidad. Pero sa baka, wala masyadong masakit. Nakunuda, wala masyadong may sakit. So ito lang yun ang kagandahan sa pag-raise ng mga ganitong mga baka. No? So, mga ka-farmer, farmer muna ako ngayon ha, hindi muna golfer. Mga ka-farmer, dream big, start small, act now. Yun lang po.